Naghahanap ka ba ng scooter and kino-consider mo tong PCX 160 pero hindi ka pa makadecide? Well, panoorin mo tong video na to and hopefully matulungan ka sa pagpili. By the way, before we start, share ko na rin pala sa inyo kung anong itsura ng PCX 160 sa height ko, 5'8". So flat foot ko naman, kayang-kaya to kahit sa mga 5'4 pababa. Sa mga shorter riders, hindi naman kailangang abot mo pareho eh. So ang importante, meron tayong tinatawag na 1 foot technique naman. Basta tapat yung isang paa mo, goods na yan. So for today's video, i-share ko yung top list ng mga gusto ko sa PCX 160. So first on my list would be yung naked handlebar. Napaka-importante sa akin ito kasi as you guys know, or kita naman, marami talaga tayong kinakabit sa handlebar natin. Like dito sa PCX 160, nagkabit tayo ng quad lock mount, phone mount, and meron din tayong action camera mount. Kung sa atin tong PCX, kakabitan din natin ng Chigi to dito sa gitna. And hindi naman lahat ng scooter naka naked handlebar, kaya ito isa to sa mga unang-una kong kino-consider. Next on our list would be yung fully digital meter panel. Tingnan nyo naman yung itsura nyan, guys. Ako for me, isa to sa best looking na meter panel sa mga scooters ngayon. Tingnan nyo pag nag-signal ako, pag hazard. So 2024 na. Kung yung bibilin yung scooter hindi pa fully digital yung panel, mag-isip-isip na kayo. Actually for me nga, dapat by this time dapat lahat TFT na dapat yun na yung minimum Pero mukhang doon na rin naman tayo papunta, especially for big bikes na nire-release ngayong taon. Nagsishift na rin sa TFT like yung bagong Honda CB650R. Ayoko dito sa sa Balaclava. Actually itong Dry Fit Plus yung gamit ko ngayon. Ayan, personalized to newbie rides. Ito yung pinaka-paborito ko. Ito yung pinaka-comfortable for me. Pero yun nga lang, minsan lumalabas yung flaps. Tinatak ko naman sa loob ng ng t-shirt or ng moto jersey. Pero pag high speed lumalabas, as ang ingay niya, para pumapagpag. So yun lang naman, share ko lang. Commercial lang. So moving to the third one, for me yung very sporty handling. Nung una kong nagamit tong PCX 160, yun kagad yung medyo na-observe ko Hindi tayo humabol ni sir. For me kasi yung handling, isa sa mga nagpapasaya talaga sa akin pag may gamit akong motor. And sobrang na-enjoy ko yung handling nito. Very very flickable, very agile, nimble nitong scooter na to. Yeah, once ma-test ride nyo tong PCX 160 baka hindi na kayo mahirapan mag-decide. Napapangiti talaga kayo And syempre, hindi pwedeng mawala sa list yung aesthetics or yung looks ng motor. Ako kasi hindi ako bibili ng motor based on features alone. Kahit na best features pa yan, kahit na busog pa yan, kung walang spark sa akin yung looks, yung itsura, hindi pa rin. Dapat yung bibilhin mong motor yun yung pag pinark mo na, lilingon-lingunin mo pa rin habang naglalakad ka. Or ito yung tinititigan mo lang habang nagkakape sa umaga.
Pag hindi kayo ganun, maling motor yung binili mo. Alright, so next naman natin yung extended footboard. So napaka-importante rin sa akin itong na-extend ko yung legs ko. Ayun o. Madali kasi ako mangawit, lalo na kung long ride. Kaya malaking bagay na yung kaya mong i-extend or kaya mong mag-stretch ng ganyan kahit pa paano. As long as nababago-bago mo yung posture mo naman, goods na yun eh. Ang nakakangalay talaga is yung nasa same exact posture ka for a long time. Doon mo na mararamdaman yun. And for me, simula na nag-scooter ako, ito na talaga yung parang comfortable position ko. Kahit sa ADV ganito rin ako eh. So parang feeling ko relax na relax lang talaga yung posture ko. So next would be yung power. At 157cc, hindi ka mabibitin na dito for city riding. Para sa akin lang more than enough na to. Pero syempre hindi mo maiwasan, marami magsasabi mas mabilis din yung yung ganito. Ang tanong ko lang dyan nakikipagkarera ka ba in public? Kasi for me, yung mga scooters in the same class ngayon, yung mga 155, 160cc, hindi na nagkakalayo yan eh. Kung meron mang mas mabilis, mga segundo lang yan. And magmamatter lang yun kung nagkakarera talaga kayo, di ba? Pero kung normal city riding, unang-una magkikita rin naman kayo sa stoplight. And again, 157cc displacement is more than enough. Kung gusto mo mas mabilis pa doon, siguro big bike route na. Yung tipong gusto mo mag 0 to 100 in just a few seconds, di ba? Yun. Kayang-kaya na ng mga big bike yun. Alright, so next for me would be yung ilaw. Itong PCX 160 all LED na to. Headlight, tail light, signal lights. And again, similar sa fully digital meter panel, 2024 na ngayon. Dapat bare minimum na yun. Lahat ng ilaw should be all LED. For me, pag may motor na hindi pa all LED, ano yun? Wrong way of cost cutting yun ng manufacturer. Huwag mo lang tipirin yung ilaw, di ba? Siyempre, hindi pwedeng mawala sa list yung U-Box nitong PCX 160. As far as I know, ito lang ang scooter na nasa 150-160cc range na kasya ang full face helmet sa U-Box. Correct me if I'm wrong na lang sa comment section Pero kahit sa ADV 160 ko kasi hindi kasya ang full face eh. Pero dito, kasya. And malaking bagay na yun kung ayaw mo magbitbit ng helmet pag nagmumall ka, di ba? At least pwede mong iwanan sa parking na rin. So add ko na rin pala, baka kasi may magsabi, yeah, sobrang okay nga yung PCX 160. Kaso, isa lang ang ABS niyan, front lang. Well, tama naman yun. Front lang ang ABS ni PCX 160. Pero for me, maganda yung combination nito, nitong ABS version. Kasi ang harap nito ABS, and yung likod naman HSTC or Honda Selectable Torque Control. So ano bang ginagawa nun? Syempre, we all know yung ABS, ang purpose nun is to make sure na hindi mag-skid or mag-lock yung front tire mo pag nag-hard braking ka, para may control ka pa rin sa motor mo. Kasi once mag-lock yan, wala ka ng control dun, hindi mo na kayang iiwas yan. Yung HSTC naman, ang ginagawa niya, iniiwasan naman niya mag-skid yung rear wheel mo. Kasi for example lang, may madulas na part ng kalsada, buhangin, basa or whatnot, may tendency na mag-overspin yung rear wheel mo. So in essence, hindi pantay yung ikot ng harap na gulong at likod, di ba? And when that happens, pwede siyang magresulta na mag-skid ka,
And again, delikado rin yun because you lose control of your motorcycle. So ang ginagawa ng HSTC, pag na-detect niya na mas mabilis yung ikot ng likod na gulong versus sa harap, ipapantay niya yun. So i-decrease niya yung fuel injection sa likod, sa rear wheel, para magpantay. And again, mangyayari doon, it will avoid yung pag-skid ng likod mo. So again, safe yung harap na gulong mo, safe yung likod na gulong mo. For me, that's a good combination. So guys, kung nagugustuhan nyo ito, mga itong klaseng content, please let me know by clicking the like button. And dun pala sa mga hindi pa nakasubscribe, favor na rin, please click the subscribe button below and share the video. Salamat. And by the way, big shoutout pala ulit to Honda Philippines sa pagpapahiram sa atin itong PCX 160. So guys, kung meron kayong gustong makitang specific PCX 160 content, comment it down below lang. Syempre kung kaya, gagawin natin yan. Alright, so maraming salamat sa mga nag-join sa atin today, sa mga walang sawang sumusuporta sa channel natin. Kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi, always ride safe. Peace out.